sa Ginoo. Please be seated. And this time, magduol po ta sa magpadayon ta sa pagduol sa presensya sa Ginoo. Pinaagi po sa pagpaminaw sa inyong mensahe. And then we will continue our theme series for this morning. Ito ang theme series, The Culture of Blessing and Grace in the Family in Christ gihapon. And then our topic number 3 this morning, entitled The Culture of Blessing in the Jewish Family. And pinaagi ini, we will look back the culture of the Jewish people or the Israelites people, and then padulong sa time ni Jesus. Alright? And then tanaw nato kung sa panahon ni Jesus gipadayon maghapon niya ang culture of blessing sa mga Israelita or sa mga Hudyo hantod sa iyahang time. Alright? Nasabtan na nato kanang word na blessing dra from the Hebrew word biraka. Amen? Biraka. Right? Sabtan nato na itong mga niagi na itong mga lesson. In the Jewish culture, kultura sa mga Hudyo, before their children can walk, they should be carried by their parents on the Sabbath or holidays. Kasabot na po tana, during that time, sa ilang panahon kaniadto, nag-celebrate sila ng Sabbath day or rest day. Tama? Remember? Ato ano lang naisgutan din eh. For them, it is an act of committing their children to the Lord during Sabbath day. So, ilan ang ihalad. Alright? Now, of course, kasabot ta today, our Sabbath or real rest is Christ. Sabot na tana. Amen ba? So, ang ato ang real Sabbath karon is not the day itself, but Jesus, our real Sabbath. Makita na sa Matthew chapter 12, verses 1 to 8, Mark chapter 8, verses 22 to 27. And then, pag mudag ko na ilahang mga anak and be able to walk, speak, and act, they should go to their parents, ang kaning mga bata, mga Israelita kaniadto, of their accord, no, sa ilang kaugalingon lang sa ilang kaugalingon, with body bent nga nakaana ilahang lawas, no, a symbol of respect para sa ilang mga ginikanan, and with head bowed down, just to receive their parental blessing. Yung sa parental blessing sa ilang panahon kaniadto, sa Jewish culture, pronouncement of good and prosperity in a form of words and statements. So kanang parental blessing sila, parental beraka, naga-pronounce ang ilang parents og maayo og mga prosperity, no, kanang kauswagan sa kinabuhi in a form of words and statements. Alright? So ingon ana ka importante para sa ilaha ang blessing sa ilang ginikanan. Sad to say, sa atuang context karon sa Filipino setting, dili na kaayo ginatagaan og value ang kining gitawag og parental blessing kung inyo na-observe. Alright? Do dili man siguro sa tanan pamilya, kay naman po ubang pamilya sa Pilipino nga ginang-knowledge gyapon na ang blessing sa ilahang parents. Alright? But based on what I observe in the community where I grow up, and even sa atuang palibot karon ko imuhang i-observe, we notice na ay mga several practices that we can consider as unbiblical and not helpful, especially with regards to the needs and rights of our children or of the children. Kay aside beta nga sa atong Philippine Constitution na ay mga katungod ang mga bata. Isa diha pa eskwelahon sila, providean sila, pakaunon sila, di sila papasmuhan. So katong giingon sa Genesis nga pagsanay kamo, pagdaghan kamo, napoy self-control ato. Napo toy self kanang subjugate, no, sa ubang translation but pasabot kinahanglan pod planuhon og diya gikan ako na nasbanggit tong mga niagi, diya gikan ang kaning gintawag og kaning family planning. Kay ngano man naay katungod ang mga bata. So dili pwede nga porket inanta nga pagsanay kamo, masipot tag pagsanay, magdaghan unya di na punta maka-provide sa ilahang mga pagpanginahanglanon. Kaya naalagi usbo na ko na ay katungod ang mga bata. Alright, now, unsa man nga mga practices nga ato makonsider nga unbiblical o dili helpful sa labi na sa mga gikinahanglan o katungod sa mga bata. Example ni ana, number 1, kining gitawag og cursing. Can you say the word cursing? Cursing. Alright, saying and declaring something not good to a person or to a child, and then in a form of words and statements, no, pulong ha, ato nang sabton pagayo, including unsa pa diha, including bad words and below the belt statements destroying its persona and identity. Alright?
So when you say persona, identity, ang pagkatao sa tao ba? Sa person or sa bata, di ba? So nga na ato ma-observe, na-observe ba na nato? Naidaghan kayo. Kay kini magud kita mga Pilipino, namana nato na sa mga Spaniards. Kay kita na-colonize na sa Spaniards for 300 plus years, tama? Unya, tungod ana, nagantang mga nakakatunan nga mga dili mayo kay kani mga Spaniards kani adto, mga grabe man to sila gud. Nga isog ba? So namana nato ng mga Pilipino manawsay nasundog pud nato og grabe ta magstoryag mga dili maayo sa atong mga kabataan o bisan pa man sa usab-usa. Alright? In which sa Biblia kontradiktory na siya kaingon si James sa chapter 3 verse 8 to 10 that says, "But no man can tame or control the tongue," ato ang dila. "It is unruly what? Unruly evil, full of deadly poison." Can you imagine? Of course, not literally ang dila na ay poison, ang dila na ay but it's a metaphorical statement ni James nga ang atong dila maski nga na nakagamay mura siya ingunan na pag dili nato siya kontrolon mura siya na ay poison, maka-poison siya sa mga tao. Di ba palo? Not literal ha nga na ay poison, pag ana nimo sa dila na ay poison, of course dili. Not literal, it's a metaphor, alright? It's a kana bitaw exaggerated word ni James nga murag ingon ana atong dila pag di nato kontrolon. Alright, with it we bless our God and Father. Of course kay ginagamit man nato kanatong ba sa pag-bless sa atong Ginoo, and with it we curse men who have been made in the similitude of God. Remember sa Genesis nasabtan nato to niagi nga we are created the same as like God, and we are Chilem Elohim. Di palo? We are representative of God. And then ang ni James dire ang ba daw or ang dila ginagamit sa pag-bless sa atong Ginoo niya magnunglupod sa mga tao. Nya verse 10, "Out of the same mouth proceed blessing and cursing." Nya unsay conclusion ni unsay sumpay ni James, half brother of Jesus. "My brethren, brothers and sisters in Christ, these things ought not to be so." Dili na dapat ingon ana. Kay nga naman ang atong mga dila, ang atong ba ato na lang gamiton sa pag-bless. Amen ba? Kay mo na isulti sa tos Ginoo. So dili na pwede lang mag-bless ta, nya manunglo ta at the same time. Mo na ingon si James, dili na dapat, dili ingon ana. Ang atong mga dila o ba gamiton lang nato sa pag-bless. Amen ba? Ana ato anang masabtan. Labi na sa atong mga anak o sa atong kapamilya. Now, psychologically, na po yung reason nga nung usay makatunglo ang mga tao. Alright, kaya remember, nganong apilan man nato ni psychology pastor, kay siyempre we are psychological beings, we have mind, will, and emotion, and our God is a psychologist also. Siya pinaka the best and perfect psychologist. Alright, kaya siya may naghatag nato og mind, will, og emotion. Yang ano ang tao makatunglo man, what ignites a person to curse? Number 1 yana kining anger and bitterness. Alright, kaning kasuko o kaning nakakaunta o kanang ampalaya. Bitterness. Offensive and harsh words usually follows when a person is angry and bitter. Pag suko ta, di ba? Labi na pag kita man siguro, no? Guilty ta niya na mga panahon nga labi na kung di ta conscious unya dili ta baka nabitaw sensitive sa paglihok sa Holy Spirit sa atong kinabuhi na mga times niya pamasuko ta di na ato malikayan nagayotag masulti nga di maayo. Di follow? Yan, nakatry man siguro ang uban ana sa tuwa. Kita siguro, di ba? So muna at least karon nasabtan nato nga dili dapat ingon ana. Muna ingon si James nga dili dapat nga ang atong ang dila nato gamiton sa pagdayeg, gamiton sa pag-bless, gamiton sa pag-curse pod at the same time. Dili pag-bless ra gyud. Ato yung pilion nga mo bless ta instead of cursing. Unya iwasan nato nga masuko ta o although part na sa atong emotion ang kasuko, pero there are two types of anger. Number 1, aggressive, and then number 2, assertive kind of anger. So make sure nga pag masuko ta katong assertive, holy anger. Nga pag masuko ta, kay part man sa atong emotion, dita may perno na ha. Alright, kay part na sa atong emotion, but make sure nga pag masuko ta, dita magsultig mga dili maayong mga pulong sa atong mga anak o sa atong isig katawo. Di ba, follow? Sana ato anang masabtan. Ingon si Paul in Ephesians chapter 4 verse 26, klaro yun na diya, in your anger do not sin. In your anger do not sin. O klaro kay si Paul. So
Subot pasabot, wa siya niingon nga di ta pwede masuko. Wa man siya ningon diya nga dapat di gyud mo masuko. Wa man siya ningon. Pero ingon siya in your anger, but pasabot na gyud mga panahon nga masuko ang tawo. Di follow? Alright? Nya siya po in the context sa iyang kaugalingon kay si Pablo, choleric man yung personality, yung temperament, medyo strong siya. Yan ang mga panahon nga mag-strong siya sa iyang mga kauban po, mga mambubuhat. Di follow? So ingon siya in your anger, basta kung masuko man mo sa inyong kasuko, ayun lang mo pagkasala. Alright? Ya, paano man makasala pag masuko ta? Mo lagi to, kung yung ganina manunglo ta, magsurya tag mga dili maayo nga mga words, nya below the belt statements nga makadestroy ta sa persona o identity sa usa ka tawo. Sa dili ta ingana. And then mo bitaw na usay pag na mga tao nga ako nakatry naman siguro tanang na yung mga tao nga na-bitter sa tuan niya, bisag unsa na lang yung pastorya nila, maski dili tinama, dili tinuod, grabe lang, basta kayo makastorya lang silang gustong istorya. Kaya nga naman, no? Out of bitterness silang kasing-kasing. Alright? So, muna, ingana kay importante ang kanang pagnata sa kasuko, o niya, na lain na to ang kasing-kasing ato gyud surrender sa Ginoo dayon to i-confess Lord tanggalan ni nga pagbati namo gyud mga feelings mga pagbati nga dili angayan bation. That's why kung maka-feel tag mga pagbati nga dili angayan bation, Lord kuhaan nga mga pagbati ana dayon ta. Ikaduha, what a person ignites a person to curse hatred. When a person got hurt and not release forgiveness, ay binawa ta nakapasaylo pa. Alright? Ug muna, cursing is their last resort as part of retaliation and revenge. Alright? Nya, kung imo pag dili pagid mo bantay ang tawa na, ang worst ana makapatay pa tungod sa grabing kasuko. Di palo? Nya, pag-abot sa kay Jesus, sa standard ni Jesus, hatred is considered murder. Laro yun na sa Matthew chapter 5 verse 21 to 22. So kung kaniadto ang hatred kay simple lang na parang nasuko lang ka, grabe mong kasuko sa mga tao, pero sa standard ni Jesus ang hatred is considered murder. Imagine, parang nakapatay and will become subject to judgment. Of course, di na judgment in a form of condemnation to hell ha, but judgment in a form of punishment and in a form of disciplina. Pastor, kung kita mga anak sa Ginoo, mga ingunana ta, dapat judgment in a form of discipline. Siyempre, disiplinahon putas Ginoo. Kay di man na siya maayo. Okay? Sana ito na masabtan. Dili ni judgment na judgment na condemnation to hell ha. Sana ito na masabtan. And that's why the Bible taught us to learn to forgive as what God did to all of us sa Colossians chapter 3 verse 12 to 13 sa New King James. Sa ingon diri, therefore as the elect of God, mga pinili, mga niluwas diha kang Kristo, holy, beloved. And that's your identity, holy and beloved. Alright, put on tender mercies, kindness, humility, pagpaubos, meekness, long-suffering, bearing one another, and forgiving one another. Klaro kayo, very clear, no? Forgiving one another. Nya, kung imo tanawon, balikan nimo kanang pagpasaylo, kanang ubang mga virtues dira, expected na nga mag-manifest sa mga elect or sa mga pinili o mga naluwas na diha kang Kristo. Amen ba? If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Ngano mo pasaylo man dito? Kung ngano mo release man tag forgiveness, unsay sumpay tungod kay si Kristo, gipasaylo pod kang tanan. Amen ba? So mo na pinakarason nga mo pasaylo ta o mo exercise ta pagpasaylo tungod kay kita pud naka-experience pud ta kung paano ta gipasaylo si Ginoo. Amen ba? Now, nay pangutana, kinsa ang mas makabenepisyo, ang nagpasaylo or gipasaylo? Kinsa ang mas makabenepisyo? Usbo nako, ang gipasaylo or ang nagpasaylo? No, based sa mga experience kadaghanan and even sa Biblia, ang mas makabenepisyo ang nagpasaylo, ang nag-release of forgiveness. Nga naman, pag mag-release tag forgiveness, di ba, matanggalan tag mga tunok sa atong dughan, matanggal ang bitterness, ang hatred sulod sa atong dughan.
Muna, importante kaayo mo pasaylo mo release ng forgiveness. Amen ba? Sana to anang masabtan. Sama sa gibuhat ni Jesus sa atong tanan, ipasaylo po niya. Di ko ta ngayon pasayloon, pero ipasaylo gyapon tas Ginoo na grasya. Amen ba? And that's why we have to learn to be gracious even sa atong mga anak, ug sa atong kapamilya, mga kauban sa church. Kay wa pa man ta na-glorified, o butangan nato luna ba ang mga tao bitaw for mistakes. Butangan nga na mga dili nato sila gina-tolerate, pero ginabutangan nato, nagabutang ta, naghatag tag extra mile of forgiveness, extra mile of grace. Okay, kindness sa mga tao sa atong palibot, labi na sa atong pamilya. Kaya nga naman, tao ra magutagot. Amen? Tao ra ta ba? Sana ito na masabtan. Now, unsa pa, another example sa mga dili tama nga mga practices, nga di makatabang sa mga atong pamilya o sa ilang gikinahanglan o katungod sa atong mga anak. Number 2 diha, lack of parental support. Alright? Unya, diya sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, klaro ba gyud diha no nga pag dili daw ta maka-provide sa atong kaugalingong pamilya, mas labaw pa ta sa mga unbelievers. Nya naka-address sa diretso sa mga papa, sa ato mga tatay nga nadiri ug sa mga dungog niini nga mga tatay. Ingon ang Biblia 1 Timothy chapter 5 verse 8 very clear kay diha kung di nato ma-provide ang mga pagpanginahanglan sa atong mga anak, mas worse pa ta sa mga unbelievers. So very challenging kayo na sa tuang ng mga tatay o sa mga laki no nga naa diri og makadungog ni makita nini nga video kita mga lalaki mo gyud nato ang future nga responsibility mo provide sa atong pamilya. Muna mangandam gyud ta kanunay o di na lalim. Kayon sa Biblia mas worse pa ta sa mga dili magtotoo if we cannot provide the basic needs and necessities of our children. So, sa mga ulitaw, dalaga, ulitaw, diri, kung gusto mo minyo, puhon, naman yun ninyo yung kaugalingon. Kaya kung dili ninyo na magbuhat, kung sige sulti, usbon ako for emphasis, mas labaw pa ka sa mga dili magtotoo. Na nato na masabtan. Alright, but of course, tungod sa grasya sa Ginoo, because His grace is so abundant, maka-provide yun mo pag-abot sa panahon. Amen ba? Kaya naman mo yung Ginoo. Pero buhatan yung part, that's human responsibility. Sana inyo na masabtan. Kaya di man po pwede mag-ampo lang tayo, mga hulog ang mga panalangin sa tungtungkaran, sa tungtungod. Ampo taon niya, mahulog ang mga pagkaon, mahulog ang bugas. So na po tayo part, buhaton po na to. Amen ba? But of course, nasayod tang ang grasya sa Ginoo, sufficiente hinuon kanunay sa tuwa. Amen? Hallelujah, because we are now in Christ. Now, number 3, bad example parents due to lack of spirituality and education. Namo gyud mga ginikanan nga way pakialam sa pagsimba, way pakialam sa Biblia, way pakialam sa spiritual nga kinabuhi sa mga anak, even sa ilang kaugalingon mismo wa sila ipakinawala. Apa may nana? Naa. Alright? Wala untay mga kriminalidad karon nga ma-report kung buutan pa unta tanan mga ginikanan. Kung example lang tatanan ginikanan para sa ilang mga anak unta. Of course, we're not judging here, ha? We're not discriminating, but that's the result of sa ato ang mga na-observe sa atong palibot ba. Tinuod man gyud po na siya, factual man eh. Alright? So, importante kayo maging good example to follow para sa atong mga anak. Alright? Number 4, gambling. Grabe ni, sugal. Using money from the government. Ang worst pa yun, ginagamit ang kwartas gobyerno para sa ilahang pagsugal. Daghan kayo na itong palibot, labi na ng purpose. So sana katong mga members sa purpose na sa makadungog niini, kung member mo sa purpose, di ka na sa mga tax o di ka na sa mga VAT sa tanang mga customers sa mupalit sa kanang nagapalit og mga grocery items, di ka na diha ang di ka na sa tax sa taong bayan, watas taong bayan unya ginahatag sa mga purpose kay lagi para makatabang sa mga mga kaigsuonan nato no diri sa Pilipinas. Pero kana ang purpose ana para i-provide para sa pagpanginahanglan sa mga anak o sa ilang pag-eskwela. Dili na aron isugal. Maulaw tas mga taxpayer. Alright? So sana ato nang masabtan. Pero na siya, di na siya tama nga practice. Unya, pag makita ta sa atong mga anak, di po sa tama, mahimong maayong ehemplo sa ila. Now, number 5,
dysfunctional role and responsibilities. When you say dysfunctional, kanang bitaw, kung na-observe nato, naay tatay or naay nanay, pero murag wala. Kay wala nila ginabuhat ang ilang roles and responsibilities. If you are a single mother, and then naningkamot ka, no, we salute you. Kaya nga naman, despite usay naman malikayan no, nga usay na mga single mothers, nga mga nagalihok po, nagatrabaho po para sa ilang pamilya, pero sila nagatustos, sila maayo, nagapaningkamot sa uban sa grasya sa Ginoo para lang ma-providean ang mga basic necessities sa ilang mga anak. So may kaingon ta, we salute you. Okay, the Lord will continue to bless you, the Lord will continue to be with you. Amen ba? Oy, mapuna sila, di ba? Kapot sila kaagipay, si tawag na, kaagapay po sa ilahang pagpanginabuhi po. Pero ang Ginoo, na side ko na ang Ginoo magapadayon sa pag-uban kaninyo. Amen ba? Kay Ginoo man siya o Diyos sa grasya. Sana ito na masabtan. Nakita na sa 2 Corinthians chapter 12 verse 14 and then Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Ang 1 diha, very common sa mga children. Children, obey your parents in the Lord. And then ang sumpay, ang resulta, it will prolong your life. Alright? And then verse 4, para sa ginikanan, parents, do not exasperate your children in such a way that they will become angry to you. Ayaw pagasuka inyong mga anak. Paano man masuko ang mga anak? Ayaw pagsaad-saad kung dili ka mutuman sa imong saad. Alright? Huwag ka nang ato ang treatment sa ila usahin nga dita kabalo magtratar sa ilaha o na mga suko ato mga anak sa tuwa. Sana ato na masabtan. Right? That's the big difference of the Jewish culture in our own culture. Then, this culture of blessing become a lifestyle na to the Jewish family until today. No wonder lots of them are so successful and prosperous. Why? Ganun daghan mga Hudiyo nga successful o prosperous before na mugawas ang ilang mga anak. You look at this. Before mugawas ang mga anak sa mga Hudyo sa ilang mga panimalay, before mo ato sa eskwelahan, sa trabaho, ang ilang tatay, no? Listen, mga fathers, ang ilang papa who is the head of the family, and that's biblical, kaya ang mga fathers, we are the head of our family. Klaro yun na. So, ang ilang mga tatay will bless them. I-bless sa mga tatay ang ilang mga anak, ang mga Hudyo, in a form of words and statements. And this practice was already practiced by Israelites people long time ago, even in the time of Christ, based on the blessing they received from the God who blesses. Kay sukat sa una, remember, katotong topic number 1, nga sukat pa sa una, ang Ginoo ng blessed na sila. Nag-declaration of blessing para sa atong tanan. In fact, before we were born, nanay declaration of blessing sa una pa. Sa unang tao pa kaniadto. Alright, and then, na-udlot lang to, na-tamper tungod sa sala, pero na-restored balik because of Jesus and His finished work on the cross of Calvary. Hangtod na karon. Alright? So, ilahan na lang na-practice hangtod sa panahon ni Jesus. Kung inyong ma-remember, in fact, naay instances sa panahon na Jesus kaniadto nga mga bata, niadto sa ilaha, niadto sa iyaha, di ba? Niadto ang mga bata. Unya, nairita ang mga disciples. So, naman mo diri, nairita man sa mga bata, di ba? Sabi ng mga bata, samok usahay. Pero, nga na ng mga bata. Yun, so that's why we have to learn also to be gracious ba all the time, even sa mga bata. Di ba? Ako, nakato na may anak, kami mga tatay, nanay, kaya na naman may mga anak. Alright? So, mga single usahay, mag-erita usay sa mga kabatanunan, pero you have to prepare yourself, kaya mabot ang panahon, magkaanak ka, mairita, judput ka sa imong mga anak. Muna yung reality. But you have to learn to be kind and to be gentle and gracious. Kaya nga naman, anak din ang mga bata. Yung palo? Nya, pag-abot ni dito, gidala nila mga bata, reklamo sila, so naman mo diri. Unya, nangairita sila sa mga bata. Gibadlong sila ni Jesus, ayaw ninyo, ana ang mga bata. Dalha sila sa kuha. Unya si Jesus, gipangkarga sila, gibless sila, gilihan si Jesus ang iyang kamot sa mga bata. Nya, unsay tubag ni Jesus, the kingdom of heaven belongs to such these. Unsay ang pasabot na deeper meaning dito sa ginabot pasabot ni Jesus. The kingdom of heaven belongs to such this. Kaya ang kingdom of heaven, ang langit, walay makasulod dito kung walay samas karakter sa mga bata. Kaya mga bata humble. Ang mga bata teachable. Amen? Ang mga bata moldable pa. Alright? So yung pasabot dito,
unless we acknowledge our sinfulness, unless we will humble ourselves before God, di kita kasulod dito sinarian sa langit. Kay kanang mutuog mo dawat ta kay Jesus, kinahanglan man ng humility pod. But pasabot atong ginadawat, gina-acknowledge nga dili nato kayang luwason atong kaugalingon. Amen ba? Sana ato anang masabtan. Now, mo na ilahang practice kaniadto. All right? So it is very important to note that this declaration of blessing is really from God kay Yahweh, ka Adonai, Lord, ang Hebrew word sa Lord, Yahweh, sa Ginoo, not from any people around us, and we know that indeed God is true to His words. He is faithful in everything. What He says, He fulfills it. Kasabot yung taana kay faithful ang Ginoo. Thus, makalaom ta nga ang mga Israelita, and even as today, ato yun ding experience simply because the one who declared it is God Himself. Amen ba? Ang Ginoo nag-declare of declaration of blessing para sa itong tanan. Now, let's look at Numbers chapter 6, verse 24 to 26. Alright? Muna ang ilahang mga declaration of blessing kaniadto. Basahon na ito nakasulat diha. Ingon diha, the Lord bless you. That's number 1. And keep you. Number 2. And the Lord make His face shine on you and be gracious to you. And number 5, last, the Lord turn His face toward you and give you peace. Alright? Now, ato na tanawon. Okay? So, mo ni ang mga declaration of blessing nila kaniadto nga ilang gina-practice long time ago, and even sa time ni Jesus, gi-practice po diya po na kay maayo man nga practice. Alright? So, let us look closely to each line and let's try to understand it. And let's see what we can get out of this declaration of blessing. So now na to, before I close, no, quick na lang ni. Now na to ang pinakauna, the Lord bless you. Can you say the statement, the Lord bless you? The Lord bless you. Alright, the Lord bless you. Now, so yung but pasabot, it greatly means He is putting them into the position where His favor and grace will naturally come to them and become available for all of them anytime and anywhere. No, kalami pa malandungon. Nga, pag sinabing the Lord bless you, ginabutang sila sa posisyon, pag ilang i-bless, ilang mga pamilya, ilang mga anak, the Lord bless you. Daw sa mga ilang ginabutang, ang ilang mga anak sa posisyon, na kanunay nila matagamtaman ang pabor o ang panalangin sa Ginoo. Amen ba? Can you imagine kung ato naon na ito mga anak, the Lord bless you. The Lord bless you. But pasabot ang pabor, ang panalangin sa Ginoo kanunay naturally will come on you, mga anak, and become available to all of you anytime and anywhere. Grabe. Now, kani nga statement, the Lord bless you, pangutana, are we Gentiles included in this declaration of blessing from God? Included ba ta ani? Included. Why? Because we are now in Christ Jesus, and because of our faith in Christ, we are the children of Abraham. Kaliwat mo dihapon nato si Abraham, maski ang iyang gisultihan diri mga Israelita, although by blood we are not Israelites, but we become children of Abraham because of our faith in Christ. O si Kristo mo ay seed of Abraham, nara sa Galatians. Remember? Sana ato anang masabtan. So para po dihapon na sa ato nga declaration karon, o pwede na ito na i-declare sa atong mga anak. Sana ito anang masabtan. Alright? In other words, no, kini nga declaration of blessing kang Abraham o sa mga Israelita, apart from Jesus, di ta makaangkon ini. Pero nakaangkon ta tungod kay naanata diha kang Kristo Jesus. Nga mo is seed of Abraham. Alright? As what I have said ganina, makita no sa Galatians chapter 3, 13 to 29. Now, second declaration of blessing, the statement, the Lord keep you. The Lord keep you. Now, unsa man ang the Lord keep you, it means protection. Klaro kayo, the Lord keep you. Ang Ginoo mag-amping kanimo. It's protection. And this kind of protection is not a simple protection from any form of danger and harm, but it is a divine protection from God. Gikan yun as Ginoo nga may ato ang real protector since from the beginning. While katong natawo ta hangtod karon, pila na imong pangidaron, ug sa gyud atong tinuod nga protector mo nang hangtod karon, alive and kicking gihapon ta kay giproteksyonan tas Ginoo. Amen ba? Kana ato anang masabtan. Mao rason nga nung hangtod karon buhi gihapon ka. Alright?
Sa nato na masabtan. And today in Christ Jesus, kay nanamatali kang Kristo, it's eternal protection. It means God will keep and protect us not only this moment, but it's forever until the time of our ultimate salvation. Hangtod maabot ang rapture time, ang protection sa Ginoo mag-uban sa tuwa. Amen ba? Where Christ will come for us and will meet Him in the air. Makita sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Nya ang Psalms 91, 1 to 14, nagpakita sa tuwa, that's our protection in Christ Jesus, yang even ang iyang mga anghel, yang ipadala just to be with us. Amen ba? Protection sa Ginoo. Can you imagine? Yeah, you try to imagine mo na itong declaration sa atong mga anak-anak. The Lord will bless you. The Lord will keep you. And that's protection. Amen ba? Subot pasabot nga kana bang atoa silang ginadekleran nga ang Ginoo kanunay mag-bless sa ilaha, maghatag sa special favor sa Ginoo sa ilaha, o kanunay ang Ginoo mag-protect kanila. Amen ba? Kinahanglan man na sa atong mga anak. Amen? Anong protection si Ginoo kinahanglan na. Ato ni Agi, si Kairos, nahagbong sa lamisa ba? Atong lamisa ka ng bag-o, gihimo na ko. Kaya natatanaw sa cellphone niya yung atin, ninaog niya. Muro siya ka ng nadala, pag bunal sa dasiminto ba? Wa man po siya naun sa hinoon nga. Many times na po na sila na yung mga inaanak na instances. Pero ang ako lang kanunay ginapasalamatan si Ginoo kay because I believe in all my heart na ang protection si Ginoo kanunay gauban sila. Amen ba? Because every morning before I wake up, kanunay kong ga-declare og mga declaration of blessing sila. Alright? Kaya importante kay na siya. Kay protection na si Ginoo. Kay atong mga anak, di man nato ni kanunay ginabantayan. Tama mali? Dili ka na segundo, bantayan nato sila ba? Na sa'yo makadula sila diya. Ya, dire, sabot po kayo dire. Na sa'yo mga bitin, di ba? Pero kaloy si Ginoo. Buhit gyapon ming tanan. Tungod kay unay gitawag og protection si Ginoo sa among kinabuhi. Amen ba? Sana og sa inyo hapon. Karon. Now, next, declaration of blessing, next statement, the Lord make His face. Na unsay but pasabot siyang face, iyang personality as He is, no, will shine upon you. All right, the Lord, His face will shine upon you. Hallelujah. All right. Ingon si F.F. Bruce, isa ka komentarista, isa ka author, in his commentary used this illustration and said, just as the light of the sun, di ba ang sun brings blessing to men sa tuang tanan naturally kay kining adlaw kinahanglan man nato ni. Tama? Ang mga pananom kinahanglan na sa adlaw, siga sa adlaw, kitapod kinahanglan. Unsa na nga vitamins makuha sa kuan gani? Sa adlaw vitamin A, B, C, D. D ba na? Sana sa science. Ha? Daghan man siya. Ano na ta? A, B, C, D, E. Diba? So naman na, kinahanglan nato ng sun sa to, tama? Kinahanglan po sa to mga salamat. So ingon si F.F. Bruce, ingon siya nga as the light of the sun brings blessing to men naturally. Now, paminaw. So, the light of God's own personality, ang iyang pagkasiya mismo, ang iyang ang personalidad sa Ginoo and His characteristics, iyang kinaiyahan. Unsay kinaya sa Ginoo? Ang iyang gugma, ang iyang wisdom, ang iyang kaluoy, ang iyang kindness, ang iyang goodness, ang iyang provision, ang iyang faithfulness will bring favor and advantage to all of us. Amen ba? Hallelujah. Muna ibut pasabot niya, the Lord make His face shine upon you. Sana ato ang masabtan. And today in Christ Jesus, muna gitawag og completeness in Christ Jesus. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Kasi gisulti sa Colossians chapter 2 verse 10, you are complete in Christ. Di ka makompleto, ana nga, na kay gugmas Ginoo, na kay kaalam si Ginoo, na kay kaluoy, na kay kindness, na kay goodness, na kay forgiveness, na kay provision, nga di mahurot. Amen ba? O ang faithfulness sa Ginoo, kanunay ni mong matagamtaman. And that's completeness in Christ Jesus. Amen ba? Palapala ito gusto ang Ginoo. Hallelujah! Nood yun na ba? Mo na nga ko, wa ta kay Kristo, wa gyud ta di ta makatagamtam aning mga butanga. Amen ba? Protection pa. Alright, now, next, the Lord be gracious to you. I like this. No? Gusto na ito ni tanan labi na ning word na gracia. Grabe yun eh.
Alright? The Lord be gracious to you. Siyambot pasabot in Hebrew, Hanun. Can you say the word Hanun? Alright? Hanun, and in Greek, many times ato na gisgutan Greek, many times ato series na ato na Greek, kasabot na yun mga na, from the Greek word charis, no? Ang ubang definition sa word na grace kay kanang common, ingon sila unmerited favor. Pero kung tanaw ta sa original, dili lang unmerited favor, kundi special favor gyud si Ginoo. Amen ba? Special gyud nga pabor nga naman mga anak naman ta sa Ginoo. So nay special nga pabor ang Ginoo sa mga anak. Amen ba? So that's the importance of having Jesus sa atong kinabuhi, kay di ka maka-experience sa pabor sa Ginoo kung di ka anak niya diha kang Kristo Jesus. So, importante kayo nga ang tao usbon ako, no? Importante kayo nga ikaw ako, ang mga tao, kinahanglan na Jesus silang kinabuhi kay ang pabor sa Ginoo para ra sa tanan nga naa kay Jesus ug mga anak sa Ginoo. Sana atuan ang masabtan. Alright? Now, why is it important to really have the special favor of God, no? Sa mga Israelita kaniadto. Alright? Ug sa atong time karon, nganong kinahanglan magitag special favor sa Ginoo? Ngano man na? Simply because they knew ang mga Israelita kaniadto, and we knew karon that apart from Him and His special favor sa atong kinabuhi, we are nobody and we can do nothing. Amen ba? Wa man gyud tay mabuhat kung wala ang pabor sa Ginoo. Even Jesus was very clear on this matter toward His disciples. Remember sa John 15:5, gina niya mga disciples, apart from me, you can do nothing. And then the context is very clear. I am the vine and you are the branches, and He is our producer, not us, but Jesus is our producer. Amen ba? Producer of good deeds sa atong kinabuhi. Dili kita mismo, pero siya, when we become faithful to Him as the true vine, mamunga ta. Amen ba? Mamunga tag mga maayong bunga. Apil na diha ang kanang maghimot ang galamiton sa Ginoo para mo reach out ngadto sa uban. Sana ato na masabtan, pero klaro gyud ni Jesus sa ilaha, especially when it comes to bearing fruit. Okay, you cannot bear fruit. Okay, you can do nothing apart from me because I am the real vine. Amen ba? Sana ato na masabtan. Mopod na kita karon wa gid po tay mabuhat apart from Jesus. Di ta mahimong buutan, dili ta maging mainampuon, di ta makaalaga, di ta maging faithful sa tong pagsimba, di ta makasangyaw, di ta mag-grow spiritually apart from Jesus. Amen ba? Sana ato na masabtan. Alright? Excuse me. Pero tungod kay naana ta kay Jesus, kanunay ang special favor sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo kanunay na available and accessible for all of us. Amen ba? So anytime, anywhere, pwede ta makapangayo, no? In fact, dili kay maski usahay gani, wa pa nimo gipangayo, pero gihatag na sa Ginoo. Amen ba? Mo na grasya. And the last one, the Lord will give you what? Peace. The Lord will give you peace. Alright? In Hebrew, shalom. Okay? Shalom in Greek, erene. Munang mapansin niyo sa itong mga chat messages na ito, na gini nakabutang kanunay, shalom to everyone. But pa sa na, the Lord's peace will be with you always. Amen? Shalom. Yeah, can you imagine ato na i-declare sa itong mga anak? No, the Lord will give you peace. The Lord will give you shalom, erene. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay maguban kanimo, kay importante ba ang kalinaw? Amen ba? Importante bang kalinaw? Yes. Importante labi na kalinaw sa atong kinasuluran, sa atong dughan, sa atong emosyon. Importante kayo na. Alright? Sana ato anang masabtan, especially sa tibuok natong pamilya. And because we are children of Abraham by faith in Christ today, and we are indwelt by the Holy Spirit. Amen ba? Because we are indwelt by the Holy Spirit, we can have it and we can enjoy this kind of peace from God of grace. Hallelujah. Sana ito na masabtan. Tungod kay, di na kinahanglan. Kung mo tanaw na, unsay change sa status ani. In the old covenant of law, the Lord will give you peace. Pero today, in Christ Jesus, peace is already in you. Because peace is one of the fruits of the Holy Spirit dwelling inside of you. Amen ba? Sana ito na masabtan.
So dili na kinahanglan sige nimo pangayoon kay nganuman naa na gyud sa ato mismo kay ang Holy Spirit naman sa atong kinasuloran. Ug ang kalinaw bunga sa balang espiritu. Amen ba? Pero of course atong gina-declare, di ba? Gina-declare nato kay na may power sa atong words because we are now in Christ. Yung ingon ta sa atong mga anak, the Lord bless you. The Lord will keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious to you. And the Lord will give you peace. Wow, kalami anak. Wanaon na ito kanunay atong mga anak. Amen ba, mga ginikanan? Kung sa atong tanan karon. And therefore, we should practice this culture of blessing in our home today. And let's choose to bless rather than to curse. Amen ba? Amen. Let's use our tongue to bless. Knowing that there is power, dunamis in Greek, in our words, because we are now in Christ, and because as Jesus is, so are we in this world as people of God. 1 John chapter 4, verse 17. Amen ba? And surely, magmauswagon kung ato nang i-apply sa atong panimalay, sa atong church, sa atong ang mga kagagsa ka kinabuhi, sigurado magmauswagon ang atong pamilya. Amen ba? Magmausuwagon ang atong mga anak, magmalipayon ang atong pamilya, ang atong mga anak, ug magmalinawon ang atong pamilya ug ang atong mga anak. Kung ato nang i-practice nga culture of blessing. Amen ba? Sana ato nang masabtan. And I hope na kat-on mo, namoy nakat-onan karong adlaw, the Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face shine upon you, the Lord be gracious to you, and the Lord will give you peace, and that peace is already in you because of the presence of the Holy Spirit. Kanang kusog nga palakpak para sa Lord. Hallelujah. Please, I request everyone to please rise. Mag-ampo ta. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Nindot kayo mga igsoon. Kung ato alang ng kanunay i-practice sulod sa atong panimalay, magmauswagan, magmalipayon, magmalinawon ang atong pamilya o ang atong mga anak. Kunya, kung ato nang i-practice sa atong sulod sa atong pamilya o balay, i-practice muna sa atong mga anak pag sila na'y maging ginikanan po. Unya, i-practice na po na sa ilang magiging mga anak po to our children's children. And you try to imagine po, i-practice na sa matag generation to come. Dating ni duta sa resulta ang atong nasod, ang tibuok kalibutan, magmalinawon, magmalipayon, magmausuwagon. That's the culture of blessing. Ang gikan sa mga Hudyo sa panahon ni Jesus ug sa atong panahon to. Always remember, there is power in our words because we are now in one with Jesus. So let's choose to bless, not to curse. Let's choose to advertise Jesus to others. Kay mo na makahatag nilang kaluwasan. And for those of you who pay Jesus sa ilang kinabuhi, acknowledge Him as your personal Lord and Savior today. And I tell you, you will never be the same again. Kung ang mga panalangin sa Ginoo, magdagayday o mag-uban sa imong kinabuhi, uban sa imong pamilya. Father God in heaven, O God Almighty, thank you, Lord, for your words. Thank you, Lord, sa imong declaration of blessing sa among usa ka namo. And in Christ Jesus, amo nang gi-claim, Lord. Thank you, Lord, kay amo nang gin-experience up to this moment. Ug salamat, Lord, sa imong pag-bless ka namo. Katong gidawat ug nituo mi kay Jesus, ni sabot mi siyang finished work of on the cross. Imo na ming i-bless ug karon maka-bless mi sa usab-usab because we are already blessed by Him. We are charito. We are highly favored by Him.
Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kanya mo pag-ampo, ipasalamatan ka. In Jesus' name, and all God's people will say, Amen and Amen. Kanang kusog nga palakpak para sa Ginoo. Kanang kusog